Hello mga komami, hindi komare kundi komami. Ayan, dahil nga invited tayo ngayon sa isang birthday, isasama ko kayo kung saan kami ililibre ng ating birthday girl na isa ring komami natin. Ayan, at pumasok na nga kami dito sa gitna ng maraming bakawan. Akalain mo ba naman na may magandang kainan dito, napaka-cozy at napaka-romantic ng lugar. May mahaba nga itong boardwalk at may warm light pa with matching mga puno at halaman sa paligid. Habang naglalakad nga ako dito, feeling ko papasok ako sa Encantadia. Huy! Eto nga at papasok na kami sa isang kubo dito na parang bar counter siya or what, hindi ko kasi alam. And first time ko talaga dito. And wala ako nakitang kumakain dito pero meron namang mga table sa paligid. At ayan mga komami ko, may nakita nga ako isang furniture dito na napakagandang magpa-picture dyan, Instagrammable. Kaya ayan, nagpa-picture ako, pinalis ko muna yung mga dumadaan syempre. Hindi natin palalagpasin yan, sayang kaya. And after kong magpa-picture, ayan, tumuloy na rin kami diretso doon sa aming kakainan or sa aming pwesto. At another boardwalk na naman yung lalakarin natin mga komami ko. Tignan nyo naman ang paligid mga komami, napaka-relaxing ng lugar. Dati-rate napapanood ko lang ito sa mga vlogger na taga dito sa amin. But now nakarating na ang komami nyo dito. Kapag lumalabas kasi kami, usually kumakain lang kami sa bayan sa malapit sa amin. Sa Jollibee, sa Mang Inasal, ganun, doon na kami kumakain. Kasi nga naman maliliit pa rin yung aming mga anak at doon lang naman yung kanilang mga request na kainan. Buti na lang talaga naaaya tayo sa mga birthday na ganito. Kung hindi na talaga natin may experience to te. And hindi ko akalain na napakaganda talaga sa lugar na to. Ayan, at nakarating na nga kami sa dulo at dito nga kami sa pinakamalaking hall. Tansya ko nga ay nasa 30 to 40 packs kami at kasyang-kasya kami dyan. Unti-unti na nga kaming dumadami. Ayan, at nauna na pala to sa amin, yung dalawang makukulit naming mga brothers and sisters na yan. At sumusunod na rin pala sa akin itong mga pastor's wives. Si Sis Reg at yung kanyang mga anak, si Kuya JM, si Ate Mika at itong si Ate Ivy na nakikipagkulitan pa. At ayan, pumasok na rin yung ating mga pastors. And finally, dumating na nga yung ating birthday girl. Ayan po siya, yung nakakulay pink. Ang pastor's wife, ang komami ng lahat sa aming church. Ang napakabait at very humble and very jolly na si Ma'am Vicky. Usually, yung mga nasusurprise is yung may mga birthday. Pero at this time, kami yung nasurprise kasi hindi naman namin alam na dito kami kakain. Akala namin sa dinner lang sa house nila. At yan na nga, paisa-isa nang siniserve yung aming mga pagkain. Habang hinihintay na maubos na maserve lahat ng mga orders, ayan, at bumanat naman na itong ating brother na napakakulit. Meron nga siyang pinapasagutan sa akin na isang nakakatawang joke pero hindi ko nasagot. At nang sinabi niya na nga yung sagot, ayan, at parang diskumpiyado pa yung mga katabing niya. Kung tama ba talaga yung sagot niya? Siya, sige na nga lang, joke mo yan eh. At dito nga sa kabilang tabi ko, katabi ko nga yung aking mister at busy-busy rin sila sa pagkukwentuhan. At kung nakikita nyo rin nga yung table dyan sa likuran namin, mga kasama rin namin yan. And ito naman ako, aura-aura muna habang mag-aantay. And this is Ate Lorraine naman na napaka-busy sa cellphone niya. Bali na sa iisang church lang kami at ganyan nga kami mag-banding, masaya, magaan. At minsan pa nga ay puro kulitan. Mas maganda rin talaga ang surround yourself with good people para enjoy and good vibes lang. Ayan, at sinerve na nga sa harapan ko itong mukhang napakasarap na kangkong chips. At sabi ko pa nga dyan, mukhang masarap yan isawsaw dito sa sukang puti. Pero yung partner talaga niyan is yung nakikita niyang yellow na yan na nasa saucer. At yan pa nga mga kumami, sumunod na itong crispy pata, talaga namang nakakatulo na ng laway. Girl, alalahanin mo ang bato. At mukhang na-serve na nga ang lahat ng pagkain. Pa-video-video lang yan, ang totoo, takam na yan. Uy, wag kang maingay. Tinignan ko na rin dito sa kabilang table at mukhang serve na rin ang lahat. All goods na nga at iyan ipinag-pray na po ang ating mga pagkain. At syempre yung ating may kaarawan. After nga magdasal, ayan, at kinantahan na namin siya ng kanyang happy birthday. Happy birthday sa iyo, Ma'am Vicky, at naway pagpalain ka pa na mahamang buhay ng ating Panginoon. God bless and more birthdays to come. Dahil nasabay sila ng birthday ng aming young people na si Kuya Ishan, ayan, at pinag-blow din siya ng cake. O diba may pa-double celebration tayo. And nandito na nga tayo sa exciting part. First bite, talaga namang napaka-crunchy at napakasarap niya. At this time na nga, sinawsaw ko na siya sa partner niyang sauce. Yung lasa ng sauce niya is lasang mango. Nagko-complement talaga siya sa lasa ng kangkong chips natin. Natuwa lang talaga ako dito kasi nga naman yung kangkong is very simple lang. And available siya kahit saan and napakamura niya lang. Pero tignan mo naman, kahit na simple lang siya, lagyan mo lang ng konting twist at pwede na siyang maging special.
Ayan, at for the kain na nga yung taong yan. Sabi niya nga kahapon ay magda-diet na siya kasi nga tumataba na nga yung pisngi niya. Kaso nga nasa harapan niya na naman yung mga tukso kaya sabi niya bukas na lang. At syempre hindi natin tatanggihan yan dahil blessing yan. At syempre ang ma-invite at makakain sa masarap na kainan ay isang privilege. Kasi nga nung huling invite sa akin, kailangan ko pang ibalik yung walis tingting nila na hiniram ko para makita ako. At para ma-invite sa kainan. Uy! Uy, hindi charot lang yun. So ayan, lagas na nga lahat ng pagkain sa aming harapan at nabusog at mukhang nag-enjoy naman ang lahat. Salamat kay Ma'am Vicky sa palibreng pa-birthday dinner at nabusog na naman ang babaeng yan. Yung nabusog ka na at may palago ka pa ng coke, ay talaga naman, apaka-perfect. Pero syempre, hinay-hinay lang sa soft drinks at baka magkasakit tayo. Isang baso nga lang yung ininom ko dyan at hindi ko na dinagdagan pa. After ko nga uminom ng soft drinks, ayan, at uminom rin naman ako ng tubig. After kong kumain at uminom, ayan, at nawala na yung lipstick ko, ayan, at for the retouch na naman yung kumami nyo. Syempre, hindi tayo papayag na hindi tayo nakapag-retouch. Ay, for the go. Mabuti na lang talaga at nakahingi ako ng isang lipstick sa anak ko. Yung dati ko kasing ginagamit is lip balm at naubos na siya. Nagustuhan ko rin talaga tong lipstick na binigay sa akin ng anak ko dahil maganda yung lapat niya sa labi at hindi siya yung klase ng namumuo at nagdadry sa labi. May pagka-powdery din siya at nakakover niya talaga yung mga area na dark sa lips ko. Sa online lang ito na order ng anak ko at naka-buy one take 3 ata siya. Kaya humingi ako ng isa. And available din yan sa iba't ibang shades. At nung sinabi ko nga kay Ate Ara kung saan ko to na-check out, ayan, at binida niya rin sa akin yung kanyang bag na 96 pesos niya lang daw na-check out yan. Huy, grabe, na-amaze talaga ako kasi nga grabe, 96 pesos niya lang yan na-check out and ang ganda na rin ang quality niya ha. And malaki na rin yung capacity niya, marami na siyang nailagay na gamit. Talagang gamit na gamit niya yan dahil yan yung ginagamit niya pampasok sa kanyang trabaho. Kung nagustuhan nyo nga yung mga kakikayan namin na yan, isi-share ko na lang dyan sa comment section kung saan namin na-check out yan. Syempre bilang isang babae, kahit na busy tayo sa pagtatrabaho, pag-aalaga ng ating mga anak, dapat palagi pa rin tayong mag-aayos at presentable. Di lang para sa paningin ng iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Hindi naman natin kailangang maging magastos o bumili ng sobrang mahal. Marami na rin kasi tayong mabibiling mura at maganda na rin ang quality. Nasa atin na rin talaga kung paano natin dadalhin yung ating mga sarili. Ang dami ko nang sinabi, Samantalang ito si Kuya Jessrin, sarap na sarap lang takan yung kangkong chips. At eto naman si Ma'am Ana, mukhang happy na yung kanyang tummy. Mukha namang busog na busog at sarap na sarap sila sa kinakain nila. Tignan mo naman, simot na simot yung buto. Hindi naman halatang gutom kayo ha. At sa sobrang mapagmahal nito ni Kuya Mike ay talaga namang hindi niya kalimutan yung alaga niyang aso. Ayan, at pinag-take out niya na nga ng mga tira-tira yung kanyang alagang aso para pag uwi naman ay may makain din ito. Dati nga ay ginagawa ko rin yan kaso nga lang ay wala na akong alaga ngayon. Nainganyo na rin nga yung iba kaya ayan, nagbalot na rin sila ng kanilang mga pasalubong para sa kanilang mahal na mga alagang aso. Sobrang saya at sobrang enjoy nga dyan habang binabalot nila yung kanilang mga pasalubong para sa kanilang mga alaga. At nagbibiruan pa nga na magpapasalubong sila sa alaga nilang dinosaur. Nakakahinayang naman talaga kapag itatapon lang yung mga tira. Mas mabuti nang mapakinabangan pa ito ng mga hayop. Habang nagliligpit pa nga yung iba sa loob, ayan, at lumabas muna ako dito para makapagpatunaw ng kinain at makalanghap ng sariwang hangin. Gandang-ganda talaga ako sa pag-design nila sa lugar na to. Kung makikita ninyo, may mga nakasangasangang mga maliliit na cottage na kasya yung isang pamilya o isang maliit na grupo. Kung gusto nyo munang lumayo sa mga busy place at maingay na kapaligiran, mula sa maingay na mga sasakyan at mga tugtugan, at mas gusto nyo nga munang lumapit sa nature, ay napaka-perfect ng lugar na to. Nasa ibabaw nga pala ito ng dagat. Kaso nung pumunta kami dyan ay low tide. Kaya nung time na yan ay wala kaming nakitang tubig. Pero sabi nila ay nagkakatubig naman siya kapag tumaas yung dagat. Uwi ang time na nga at unti-unti na nga kaming naglakad palabas dahil mahaba-haba pa yung aming lalakbayin. Uy, grabe naman sa lalakbayin. Charis lang, hindi naman yan kalayuan pero kahit naman maglalakad ka ay talagang mag-i-enjoy ka sa paligid. Hindi ka nga makakaramdam ng pagod kasi nga mai-enjoy mo naman talaga yung kapaligiran. At dyan nga ay nadaanan namin si Ma'am Vicky at yung kanyang BFF na asawa rin ng isang pastor para magpa-picture dyan sa pinestuhan ko kanina. At isa pa nga sa nagustuhan ko dito ay napakagagalang at napakababait ng mga staff nila. Feeling ko nga ay babalik ako dito kasama ng family ko. Dahil nung time na yan ay hindi namin kasama yung mga anak naming mag-asawa. Susubukan ko nga makarating ng mas maaga para mas makita namin ang view sa umaga at makita yung dagat sa paligid niya. Medyo gabi na nga yan pero may mga nakakasalubong pa rin kami ng mga bisita o ng mga customer. Hindi lang pala mga locals yung kumakain dito, kalimitan ay mga turista.
At nakarating na nga kami dito sa labas. Eto nga yung pinakabungad nila. At haharapin ka talaga dito ng kanilang mga staff at babatiin ka nila. At dyan nga sa gilid ay may nakita ako mga kayak. Hindi ko lang sure kung pinaparentahan nila yan. At dahil first time ko lang nga rin dito, kaya hindi ko kabisado at hindi na rin ako nagtanong. Dahil baguhan pa nga lang tayo sa pagbablog at medyo mahiyain pa yung komami ninyo. Hayaan nyo sa susunod at baka makapagtanong na rin ako at baka lumakas na rin yung loob ko. At ayan na rin po pala ang aming pastor at iba pang mga kasama namin na hirap sa paglalakad. Hindi halatang nakarami kayo ha, charot lang. At dito naman si Kuya Mike ng ngiting tagumpay dahil may bitbit na baon para sa kanyang mga pet dog. At eto na rin yung mga komami ko na unti-unti na rin naglalabasan at mukhang ang saya-saya nila. At sino ba namang hindi rin masisiyahan dahil ang sarap-sarap naman talaga ng mga pagkain. At nagpa-picture na rin nga dyan si Ate Ara dahil nga medyo na-late siya kanina kaya bago pa lang siya nakakapagpa-picture. At habang papalabas nga may nakita ko isang halaman dito na mukha siyang ahas. At tuwa nga talaga ako kaya ayan binidyo ko pa. At dito naman sa bandang unahan ay may mga alaga pala silang mga pagong dyan. Ang dami nga nila at mukhang sanay na rin sila sa tao. Kasi nga kahit anong dami ng tao dyan ay hindi sila nagtatago. Pag hindi kasi sanay yung isang turtle sa mga tao ay nagtatago yung mga ulo nila. Pinapasok nila yung kanilang mga ulo sa bahay nila. Kaya siguro dati kapag mahiyain ka ay sinasabihan ka na para kang pagong. Disclaimer lang ha, hindi ako expert dito pero yan kasi yung naririnig ko dati sa matatanda kapag mahiyain ka para kang pagong. Kasi nga biglang pumapasok yung ulo nila sa bahay nila kapag nakakita sila ng mga tao. O siya, iwanan natin yung usapang pagong. Hayan at nandito na nga kami sa parking lot. Para makasakay na dito sa mga service namin pa uwi. Habang nagbi-video nga ako dyan, ay tinawag ako ng mga cute na batang ito. Gusto raw nilang makita sa vlog ko, kaya ayan, umaura-aura talaga sa video ko. Yan pala si Kuya Jezreel, si Ate Claire, at si Ate Anyang. Sila rin yung mga students ko sa storytelling every Sunday. Maliban kay Kuya Jezreel na nasa ibang church na kabase dahil ang tatay niya ay isa ring pastor. At for the sweet-sweetan nga kaming mag-asawa dyan. Akala mo naman talaga bago lang naging magjowa. O siya mga komami, hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan nyo nga yung ating video, paki-FNS na lang para lagi kayong ma-notify kapag may bago tayong upload. At kung gusto nyo rin malaman kung saan yung aming pinagkainan, isi-share ko na lang rin yan dyan sa comment section. Magtanong lang kayo mga komami ko. Hanggang dito na lang. God bless everyone. Bye!